Ang mga issue dyan sa may bahagi po ng Independent Commission for Infrastructure, tinutukoy po ng naturang komisyon, yun pong ilang mga proyekto ho sa ngayon o sinasabing may mga anomalya o tinatawag na posibleng naibenta raw, no? Bago ho na ipatupad ang mga kontrata ho nito. May report dyan si Bombo Isa Cotoner. Inihayag ng Independent Commission for Infrastructure na ibinebenta umano ang ilang proyekto sa flood control at pinaghahatian ng mga kasali rito. Ayon sa ulat ng komisyon, may mga individual na nagbebenta ng proyekto at sila na rin ang pumipili ng mga contractor at engineer na gagawa dito. Ito ang ibinahagi ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes sa pagtatanong kung ano na ang kanilang nakikita sa nagpapatuloy na investigasyon ng katiwalian sa flood control projects. Batay sa investigasyon, inirekomenda na ng ICI sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng mga kasong graft at malversation laban sa ilang district engineers. Tiniyak ng komisyon na lahat ng kasong isusumite ay may sapat na ebidensya at dadaan sa due process. Binigyan din ng komisyon na tungkulin nila ang mangalap ng katotohanan at ebidensya habang ang ombudsman ang may mandato na magsampa ng kaso sa korte. The project is sold down the line. Somebody up will sell the project and they select the engineer and they select the contractor. Everybody's happy. That's all I can say. Nagpahayag din ang ICI ng pagkikisa sa publiko laban sa korupsyon. Sinabi ng komisyon na patuloy nitong pinagtitibay ang mga ebidensya bago isumite sa ombudsman upang matiyak na magiging matibay ang mga kaso sa korte. Matatanda ang kahapon, sumugot sa tanggapan ng ICI sa lungsod ng Taguig ang grupong people pang ipanawagan na tigilan na umano ang cover-up na ginagawa ng komisyon sa kanilang investigasyon at panagutin na ang dapat managot. Tinangka nilang pasukin ang tanggapan, kaya naman sa kasalukuyan ay may dagdag na ito ng mga security at mga barikada. We respect the right of people to free speech. That's all. Samantala, nilinaw naman ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi magkakaroon ng VIP treatment ang mga makukulong na sangkot sa flood control project sa New Quezon City Jail. Dagdag pa niya, malabo na mapagbigyan ng mga kahilingan ng mga makukulong na hospital arrest dahil ang mismong kulungan ay malapit na sa Payatas General Hospital. Ang naturang ospital ang magbibigay ng medical assistance sa mga makukulong. Giit niya, kung may mga kailangan ng mga equipment na pangkalusugan, handa silang dalhin sa pasilidad. Nakahanda na po yung PGH, Payatas General Hospital. Meron po kaming infirmary dito, lalagyan namin ng lahat ng resuscitation machine. Kung dialysis kailangan, maglalagay kami ng dialysis machine. Kung kailangan nila ng heart monitoring equipment, maglalagay rin kami. So wala nang excuse para sabihin na lang kailangan St. Luke sila. Lahat ng kailangan sa St. Luke's, ando dito na rin. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.